Kamusta mga kabarangay, narito na ang update natin sa Barangay Ginebra. Mark Barroca may inamin sa pagkatalo nila sa Ginebra. Isang araw ng Pasko, sa gitna ng masayang handaan at pagtitipon-tipon ng mga pamilya, naganap ang isang di malilimutang laban sa pagitan ng Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra Gin Kings. Ang paligsahan, ang PBA Christmas Day Clasico sa Smart Araneta Coliseum, ay puno ng kilig, tensyon, at di inaasahang mga pangyayari. Sa unang tatlong yugto ng laro, tila nasa kontrol ang Magnolia. Isang malaking lamang na 70-40-56 ang kanilang naitala, na nagdulot ng kumpiyansa at marahil, kapabayaan sa kanilang mga puso. Si Mark Barroca, veterano at matalinong bantay ng Magnolia, ay inamin na ang kanilang pagiging kampante ang naging sanhi ng kanilang pagkatalo. Nagkampante kami sa laki ng lamang namin. Nawala yung killer instinct namin, aniya. Ang pagiging kampante ay isang malaking hadlang sa pagkamit ng tagumpay. Sa halip na ituloy ang kanilang agresibong laro, tila naglaro na lamang ang Magnolia para hindi matalo. Ito ang pagkakataon na sinamantala ng Barangay Ginebra. Unti-unti nilang binawasan ang agwat at sa huling sandali ng laro, isang nakakagulat na pagbalik ang kanilang ipinakita, na nagtapos sa score na 95-92 pabor sa Ginebra. Ang laro ay isang malaking aral hindi lamang para sa Magnolia Hotshots, kundi para rin sa lahat. Ang pagiging kampante ay isang kalaban na dapat labanan. Ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa pamamagitan ng talento at kakayahan, kundi sa pamamagitan din ng pagiging determinado, focus, at pagpapanatili ng killer instinct hanggang sa katapusan. Ang Pasko ay isang araw ng pagdiriwang, ngunit para sa Magnolia, ito ay naging araw din ng pagmumuni-muni at pag-aaral mula sa isang mapait na karanasan. Ang kanilang pagkatalo ay isang paalala na ang bawat laban ay isang bagong laban, at ang pagiging kampante ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak. Sa kabila ng kanyang 13 puntos, na may 3 3-pointers mula sa 4 na pagtatangka, at ang kanyang 7 rebounds at 4 na assists, si Mark Barroca ay may 6 na turnovers, ang pinakamarami sa koponan. Isang mabigat na pasanin ang kanyang dinadala, ang pagbabantay sa malalakas na bantay ng Ginebra, sina RJ Abarrientos, Scotty Thompson, Maverick Ahanmisi, at Stephen Holt. Ang responsibilidad na ito ay nagpabigat sa kanyang pag-score, kaya't 2 puntos lamang ang kanyang naitambak sa nakakapanghinayang na pag-atake ng Ginebra sa huling yugto ng laro. Kitang-kita ang pagod at presyon sa mukha ni Barroca habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagkawala ng kanilang lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa kanyang mga pagkakamali, kundi dahil sa pagkawala ng kanilang koponan. Ang kanyang mga pagtatangka na mapanatili ang kanilang momentum ay hindi sapat upang pigilan ang pag-agos ng puntos ng Ginebra. Ang bawat dribble, bawat pasa, bawat depensa ay naglalaman ng kanyang pagsisikap, ngunit ang kampante ng kanyang mga kasamahan ay isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Sa pagtatapos ng laro, habang ang mga manunood ay nagsisigawan sa tagumpay ng Ginebra, si Barroca ay tahimik na nakaupo sa bench, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Hindi ito ang resulta na inaasahan niya para sa Pasko, para sa kanyang koponan, at para sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkadismaya, alam niya na ang karanasang ito ay magiging isang mahalagang aral para sa kanya at sa buong Magnolia Hotshots. Isang aral tungkol sa kahalagahan ng pagiging handa, pagiging focus, at pagpapanatili ng killer instinct hanggang sa huling segundo ng laro. Ang pagkatalo ay hindi ang katapusan, kundi isang pagkakataon upang maging mas malakas at mas handa sa mga susunod na laban. Mga kabarangay, kung gusto ninyo pa ng maraming update sa Barangay Ginebra ay huwag ninyo kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel.